Naranasan mo na ba ang biglang kailanganin umihi at halos hindi mo na mapigilan? O kaya pakiramdam mo ba ay hindi nauubos ang ihi mo kahit ilang beses ka nang nagbanyo? Marahil madalas ka nang magising sa gabi para umihi, minsan ay 2, 3 o kahit 4 na beses pa. Nakababahala, hindi ba? Ang mga sitwasyong ito ay hindi lamang nakakabawas sa ginhawa mo sa araw-araw, kundi nagpapahiwatig din ito ng isang mas malalim na issue na dapat nating bigyan ng pansin. Para sa mga lalaking nasa edad 60 pataas, ang mga palatandaang ito ay madalas na konektado sa kalusugan ng ating prostate. At alam mo ba, may mga pang-araw-araw na gawi tayong ginagawa na hindi natin namamalayan na unti-unting sumisira sa kalusugan ng ating prostate. Ang masaklap na katotohanan ay marami sa atin ang nagpapabaya sa maliit na discomfort na ito, iniisip na bahagi lang ito ng pagtanda. Pero ang totoo, hindi dapat normal ang patuloy na hirap sa pag-ihi, ang masakit na pakiramdam sa bahagi ng pelvic o ang labis na paggising sa gabi. Ito ay mga babala mula sa ating katawan na may kailangan tayong ayusin. May mga sikreto ang ating mga prostate doctor na gusto nilang malaman ng bawat senior na lalaki. Mga sikretong makakatulong hindi lamang para mapabuti ang daloy ng ihi, kundi para magkaroon din ng mas mahimbing na tulog, mas mataas na enerhiya at mas maayos na kabuuang kalusugan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 pang-araw-araw na gawi na lubhang nakakasira sa ating prostate. At higit sa lahat, kung paano natin ito maiiwasan o mababago para sa mas mabuting kalusugan ng prostate. Manatili hanggang sa huli dahil may ibabahagi akong impormasyon na tiyak na ikagugulat mo at makakatulong ng malaki sa iyo. Ngayon, simulan na natin ang ating paglalakbay tungkol sa mas malusog na prostate sa pagtalakay sa unang gawi na dapat nating itigil. Ito ay ang ating pagkain o mas particular, ang labis na pagkonsumo ng processed foods, red meat at ang kakulangan sa sariwang gulay at prutas sa ating diet. Alam kong pamilyar tayo sa mga instant noodles na mabilis ihanda, ang masarap na chicharon na pang-ulam o pulutan, o ang matatamis na tinapay na madalas nating kasama sa kape sa umaga. Sa mga handaan, hindi nawawala ang lechon, kare-kare o adobo na may maraming taba. Masarap, di ba? Pero ang katotohanan, ang mga pagkaing ito, kapag inaraw-araw at sobra-sobra ang kain, ay nagiging sanhi ng pamamaga sa ating katawan. At ang pamamaga o inflammation ay isa sa pinakamalaking kalaban ng ating prostate. Isipin mo ang iyong prostate bilang isang maliit na bukol na nasa ilalim ng pantog mo. Kapag patuloy tayong kumakain ng mga pagkaing mataas sa saturated fats, trans fats, asukal at preservatives para lang nating binibigyan ng gasolina ang isang apoy sa loob ng ating katawan. Ang pamamagang ito ay hindi lamang nagpapalaki sa prostate na siyang nagdudulot ng hirap sa pag-ihi, kundi nagpapataas din ng panganib sa mas malalang kondisyon tulad ng benign prostatic hyperplasia o BPH at sa mas malala pa ang prostate cancer. Ang mga processed meat tulad ng hotdog, longganisa at bacon ay mayaman sa nitrites at nitrates na nagiging carcinogen sa loob ng katawan. Ang labis na red meat, lalo na kapag niluto sa sobrang init, ay bumubuo rin ng mga compounds na nakakapinsala sa DNA ng ating cells. Kaya ano ang maaari nating gawin? Hindi ibig sabihin ay hindi na tayo pwedeng kumain ng paborito nating pagkain. Ang susi ay ang moderation at pagpapalit sa mas malusog na alternatibo. Sa halip na palaging mag-ulam ng pritong manok o baboy, bakit hindi subukan ng inihaw na isda tulad ng tilapia, bangus o tuna? O kaya dagdagan ang mga gulay sa ating pinggan? Sa Pilipinas, napakaraming sariwang gulay na mura at madaling mahanap. Isipin mo ang malunggay sa tinola, ang kangkong sa adobo o ang mga dahon ng ampalaya sa pinakbet. Ang mga gulay na ito ay puno ng antioxidants at anti-inflammatory compounds na nagpoprotekta sa prostate. Ang mga prutas tulad ng papaya, mangga, saging at pinya ay mayaman din sa bitamina at fiber na mahalaga para sa overall health. Subukan ding isama sa diet ang kamatis na may lycopene, isang powerful antioxidant na kilalang kilala sa pagprotekta sa prostate.
Mari mo itong kainin ng hila o mas maganda pa, lutuin para mas madaling ma-absorb ng katawan ang lycopene. Kahit simpleng kamatis na may itlog o sarsa ng kamatis sa spaghetti ay malaking tulong na. Ang pagkain ng nuts tulad ng mani at cashews at seeds tulad ng kalabasa at sunflower seeds ay nakakatulong din dahil mayaman ang mga ito sa zinc, isang mineral na mahalaga para sa kalusugan ng prostate. Maliit na pagbabago sa iyong hapagkainan, malaking ginhawa sa iyong prostate. Ngayon, dumako tayo sa ikalawang gawi na madalas nating ginagawa, lalo na kapag senior na tayo at wala na tayong trabahong pinapasukan. Ang kakulangan sa pang-araw-araw na pagkilos at ang labis na pag-upo ng matagal. Marami sa atin ang sanay na umupo sa sala, manood ng telebisyon, magbasa ng diaryo o makipagkwentuhan sa kapitbahay. Nakaka-relax, tama? Pero ang problema, ang matagal na pag-upo ay parang lason sa ating katawan, lalo na sa ating prostate. Kapag matagal tayo nakapo, bumabagal ang daloy ng dugo sa pelvic area, kasama na ang sa prostate. Ito ay maaaring magdulot ng pamamaga at paghina ng mga kalamnan sa paligid ng prostate na nagpapahirap sa pag-ihi at pagpapataas ng panganib sa urinary tract infections o UTI. Isipin mo na lang, bago tayo magretiro, siguro ay abala tayo sa pagpasok sa opisina, paglalakad sa palengke o paggawa ng gawaing bahay. May natural na paggalaw ang ating katawan. Pero pagdating sa senior years, kung hindi natin sadyain na gumalaw, madalas ay nauuwi tayo sa pagiging sedentary. Ayon sa mga eksperto, ang simpleng paglalakad araw-araw ay isa sa pinakamabisang paraan para mapanatili ang kalusugan ng prostate. Hindi mo kailangang magbuhat ng mabibigat o tumakbo ng marathon. Ang 30-minutong mabilis na paglalakad 5 beses sa isang linggo ay sapat na. Maaari kang maglakad sa umaga sa parky, sa paligid ng inyong subdivision, o kahit sa loob lamang ng inyong bahay kung hindi ka makalabas. Ang paglalakad ay nakakatulong sa pagpapabuti ng blood circulation, nagpapalakas ng pelvic floor muscles, at nakakatulong din para ma-manage ang iyong timbang. Isa pang faktor na nakakaapekto sa prostate health. Bukod sa paglalakad, ano pang maaari nating gawin? Kung mahilig ka sa halaman, subukan mong mag-garden. Ang pagtatanim, pagdidilig at paglilinis ng bakuran ay mahusay na paraan para gumalaw ang iyong katawan. Kung mayroon kang hagdan sa bahay, subukan mong maglakad paakyat at pababa ng ilang beses sa isang araw. Kung nanonood ka lang TV, subukan mong tumayo at mag-stretch tuwing commercials. Pwede rin magunat-unat, mag-yoga para sa seniors o kahit sumayaw sa paborito mong musika. Ang mahalaga ay putulin ang matagal na pag-upo. Kung kailangan mong umupo ng matagal dahil sa isang activity, tiyakin na bawat oras ay tatayo ka at maglalakad ng kahit 1 minuto. Ang maliliit na pagbabagong ito sa iyong pang-araw-araw na gawi ay hindi lamang makakatulong sa iyong prostate, kundi sa iyong pangkalahatang kalusugan din, magpapababa ng panganib sa sakit sa puso, diabetes at iba pang chronic illnesses. Ngayon, nanuunawaan natin ang kahalagahan ng tamang pagkain at regular na paggalaw. Lumipat naman tayo sa ikatlong gawi na madalas nating ipinagpapaliban, ngunit napakalaki ng epekto sa ating prostate at pangkalahatang kalusugan. Ang pagpapabaya sa maayos na pagtulog at ang hindi tamang pamamahala sa stress. Sa ating pagtanda, tila nagiging mas mahirap ang pagkuha ng sapat at kalidad na tulog. Madalas tayong nagigising sa gabi o nahihirapan makatulog. Idagdal pa rito ang mga alalahanin sa buhay, sa pamilya, sa pinansyal o sa kalusugan mismo na nagdudulot ng stress. Alam niyo ba na ang kakulangan sa tulog at matinding stress ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa ating prostate? Kapag kulang tayo sa tulog, nagkakaroon ng hormonal imbalance sa ating katawan. Ang cortisol, ang stress hormone, ay tumataas. At ito ay direktang nakakaapekto sa ating immune system at sa pagtaas ng inflammation. Gaya ng sabi ko kanina, ang inflammation ay kaaway ng prostate. Bukod pa rito, ang kakulangan sa tulog ay nagpapahina sa natural na mekanismo ng ating katawan sa pag-repair ng cells kasama na ang sa prostate. Sa gabi kasi, habang tayo ay natutulog, doon nagaganap ang pagre-regenerate at pagpapahinga ng ating cells.
Kung hindi ito nabibigyan ng sapat na oras, mas nagiging vulnerable ang prostate sa pinsala. Para sa mga lalaking may BPH, ang kulang na tulog ay maaari pang magpaalala sa pag-ihi sa gabi dahil ang katawan ay hindi nakakapag-regulate ng fluid balance ng maayos. Paano natin masisiguro ang mas mahimbing na tulog at mas epektibong pamamahala sa stress? Una, magtakda ng regular na oras ng pagtulog at paggising kahit weekend. Sanayin ang katawan sa isang ritual. Lumika ng isang nakaka-relax na kapaligiran sa iyong kwarto. Siguraduhin na madilim, tahimik at malamig. Iwasan ang paggamit ng gadgets tulad ng cellphone o tablet bago matulog dahil ang asul na ilaw mula rito ay nakakasira sa produksyon ng melatonin, ang hormone na nagpapatulog sa atin. Sa halip, subukang magbasa ng libro, makinig ng malambing na musika o mag-meditate ng ilang minuto. Para sa stress management, ang paggawa ng mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kagalakan ay napakahalaga. Maaring ito ay ang paglalaro sa apo, paggawa ng iyong hobby tulad ng pagpipinta o pagkakarpintero, pagdalo sa misa o pakikipagkwentuhan sa mga kaibigan. Ang regular na physical activity tulad ng paglalakad na tinalakay natin kanina ay isa ring mahusay na stress reliever. Hindi mo kailangang solusyonan ang lahat ng problema ng sabay-sabay. Unti-unti, bigyan mo ang iyong sarili ng pahinga at panahon para mag-charge. Tandaan, ang isang payapang isip at katawan ay malaking tulong sa kalusugan ng iyong prostate. Ngayon, lumako tayo sa ika-4 na gawi na lubang nakakasira sa ating prostate. At ito ay may kinalaman sa ating inumin. Ang sobrang pag-inom ng natatamis na inumin at ang kakulangan sa pag-inom ng tubig. Madalas nating iinom ang soft drinks, sweetened juices o mga energy drinks na puno ng asukal. O kaya naman ang kape na maraming creamer at asukal. Masarap na, pero ang mga inuming ito ay puno ng added sugars na hindi lamang nagpapataas ng panganib sa diabetes, kundi nagdudulot din ng pamamaga sa ating katawan, katulad ng epekto ng processed foods. Ang mataas na level ng asukal sa dugo ay direktang nakakaapekto sa kalusugan ng cells kasama na ang prostate cells. Ito ay maaring magpalala ng anumang kasalukuyang problema sa prostate at nagpapataas din ng panganib sa prostate cancer. Ang mas nakababahala pa, marami sa atin ang hindi umiinom ng sapat na tubig. Bakit ba mahalaga ang tubig sa prostate health? Ang tubig ay critical sa paglilinis ng ating katawan. Kapag kulang tayo sa tubig, nagiging concentrated ang ating ihi. Ang concentrated na ihi ay mas nakakairita sa pantog at sa urethra, ang daanan ng ihi. Para sa mga may prostate issues, lalo na ang BPH, ang iritasyon na ito ay maaring magpalala ng sintomas tulad ng madalas na pag-ihi, pagkaunting ihi at ang pakiramdam na hindi naubos ang laman ng pantog. Ang sapat na pag-inom ng tubig ay nakakatulong din sa pag-flush out ng toxins sa katawan at nagpapanatili ng tamang hydration ng prostate tissue. Mayroong nagsasabi na kapag may prostate problem, dapat bawasan ang pag-inom ng tubig para hindi masyadong umihi. Ito ay isang malaking pagkakamali. Ang pagbabawas ng tubig ay lalo lamang magpapalala sa kondisyon dahil mas magiging irritable ang pantog at mas tataas ang panganib sa urinary tract infection. Gaano karaming tubig ba ang sapat? Kadalasan, ang recommended ay 8 baso ng tubig kada araw o kahit 2-3 litro. Pero ang pinakamabuting sukatan ay ang kulay ng iyong ihi. Kung ito ay mapusyaw na dilaw, ibig sabihin ay sapat ang iyong hydration. Kung ito ay matingkad na dilaw o orange, kailangan mo pang uminom ng mas maraming tubig. Kung nahihirapan kang uminom ng plain water, subukan mong lagyan ng hiwa ng pipino, lemon o dahon ng mint para magkaroon ng kaunting lasa. Mas makabubuti din kung bawasan ang pag-inom ng kape at tsaa na may caffeine dahil ang mga ito ay diuretics. Ibig sabihin, nagpapataas sila ng produksyon ng ihi na lalong makakapag-dehydrate sa iyo kung hindi ka uminom ng sapat na tubig. Kung may diabetes ka o iba pang kondisyon na nangangailangan ng specific fluid intake, kumonsulta sa iyong doktor. Pero sa pangkalahatan, ang tubig ay iyong kaibigan sa laban para sa isang malusog na prostate.
At sa wakas, dumako tayo sa ikalimang gawin na lubang mapaminsala, hindi lamang sa prostate, kundi sa pangkalahatang kalusugan din. Ang paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Maraming lalaki ang nagsimulang manigarilyo noong kabataan at kahit sa senior years ay nahihirapan pa ring tumigil. Ang pag-inom naman ng alak, lalo na kapag sobra-sobra, ay madalas nakasama sa social gatherings o para lang makatulog. Pero ang totoo, ang mga gawaing ito ay parang naglalagay tayo ng bomba sa ating katawan na unti-unting sumasabog. Ang paninigarilyo ay hindi lamang nakakasira sa baga at puso. Ang libu-libong chemical na nasa usok ng sigarilyo ay nagdudulot ng inflammation at oxidative stress sa buong katawan kasama na ang prostate. Ito ay direktang nagpapataas ng panganib sa prostate cancer at mas nagpapahirap sa paggaling mula sa anumang prostate-related issues. Ang mga chemical na ito ay sumisira sa DNA ng cells na nagiging sani ng uncontrolled growth o cancer. Kung ikaw ay naninigarilyo at mayroon ka ng sintomas ng BPH, mas malaki ang posibilidad na lumala ang iyong kondisyon. Ang labis na pag-inom ng alak, lalo na ang beer, ay nakakaapekto rin sa prostate. Ang alcohol ay isang diuretic. Ibig sabihin, nagpapataas ito ng produksyon ng ihi na nagpapahirap sa pantog at prostate lalo na sa gabi. Maaari itong magpalala ng sintomas ng BPH, maging sani ng paggising sa gabi para umihi at magdulot ng iritasyon sa urinary tract. Bukod pa rito, ang labis na pag-inom ng alak ay nagdudulot ng inflammation sa katawan at maaaring makasira sa atay na may mahalagang papel sa hormone balance. Ang hormone imbalance ay nakakaapekto rin sa prostate health. Ang pagtigil sa paninigarilyo ay isa sa pinakamahalagang hakbang na maaari mong gawin para sa iyong kalusugan, prostate man o pangkalahatan. Hindi ito madali pero libu-libo na ang nagtagumpay. Maaari kang humingi ng suporta sa iyong pamilya, kaibigan o doktor. May mga available na nicotine replacement therapy na makakatulong. Para sa alak, hindi kailangan na totally itigil kung umiinom ka lang ng paminsan-minsan at katamtama ng dami. Ang susi ay ang moderation. Para sa mga lalaki, ang recommended na dami ay hindi hihigit sa 2 inumin kada araw. Kung pakiramdam mo ay hirap kang kontrolin ang iyong pag-inom, huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Tandaan, ang bawat araw na lumilipas ng walang sigarilyo at may sapat na pag-inom ng tubig sa halip na alak ay isang tagumpay para sa iyong prostate at sa iyong buhay. Napakaraming impormasyon ang ating natutunan na yung araw, hindi ba? Nagsimula tayo sa pagkilala sa mga karaniwang nararanasan ng mga lalaking senior na nagpapahiwatig ng problema sa prostate, ang madalas na pag-ihi, lalo na sa gabi, ang hirap sa paglabas ng ihi at ang pakiramdam na hindi naubos ang pantok. Natuklasan natin na mga ito ay hindi dapat baliwalain kundi mga hudyat na dapat nating bigyan ng agarang pansin. At higit sa lahat natukoy natin ang 5 pang-araw-araw na gawina sa hindi natin nalalaman ay unti-unting sumisira sa kalusugan ng ating prostate. Mulay ang mga gawin na ito ay ang labis na pagkain ng processed foods, red meat at kakulangan sa gulay at prutas, ang matagal na pag-upo at kakulangan sa physical activity, ang pagpapabaya sa tulog at pamamahala ng stress, ang sobrang pag-iinom na matatamis na inumin at kakulangan sa tubig, at siyempre ang paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Hindi ba't nakakagulat na ang ilan sa mga bagay na ito ay nagiging bahagi na ng ating routine nang hindi natin nauunawaan ang pinsalang dulot nito? Pero magandang balita ay nasa atin ang kapangyarihan para baguhin ang mga ito. Gusto kong bigyan ka ng pag-aasa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para gumawa na mas mabuting pagpili. Hindi mo kailangan na biglaan ang lahat ng pagbabago. Simula mo sa 1 o 2 sa mga habit na tinalakay natin. Halimbawa, simula mong dagdagan ang iyong paglalakad ng 15 minuto araw-araw o kaya ay palitan ng 1 baso ng soft drinks ng tubig. Sa halit na palagi mag-ulam ng pritong baboy, subukan mong magdagdag ng gulay sa iyong pinggan. Ang bawat maliit na hakbang na gagawin mo ay malaking ambag sa iyong prostate health
at sa iyong pangkalahatang kalusugan. Isipin mo, ang pagbabago ng mga gawin na ito ay hindi lamang makakatulong sa iyong prostate, kundi magpapahaba rin ng iyong buhay, magpapataas ng iyong enerhiya, magpapabuti ng iyong mood at magbibigay sa iyo ng mas mahimbing na tulog. Hindi ba't sulit ang lahat ng iyon? Tandaan, maliit na pagbabago lamang ang kailangan. At ang mga pagbabagong ito ay may kakayahang magdulot ng napakalaking ginhawa sa iyong kalusugan at kaligayahan. Isipin mo ang sarili mo na gumigising sa umaga nang hindi nagmamadaling umihi, nakakaramdam ng kumpletong pag-ihi at nakakatulog ng mahimbing sa buong gabi. Isipin mo na meron kang sapat na enerhiya para maglaro sa iyong mga apo, magtrabaho sa hardin o gawin ang iyong mga paboritong hobby nang walang iniindang sakit o discomfort. Iyan ang buhay na gusto nating maranasan sa ating senior years. Napakasarap sa pakiramdam na malaman na may magagawa ka para sa sarili mong kalusugan. Sana ay naging kapaki-pakinabang ang videong ito para sa iyo. Gusto kong marinig ang iyong mga iniisip. Mayroon ka bang naranasan na sa mga tinalakay natin? Mayroon ka bang ginagawa na paraan para mapangalagaan ang iyong prostate? Ibahagi mo ang iyong kwento o katanungan sa comments section sa ibaba. Ang bawat komento mo ay nakakatulong hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa iba pang nanonood na may kaparehong karanasan. At kung sa tingin mo ay nakatulong ang videong ito at gusto mo pang matuto ng higit pa tungkol sa kalusugan at wellness para sa ating mga senior, mangyaring i-like ang video na ito. Ang pag-like mo ay nagpapahiwatig na gusto mo ng mas maraming ganitong klaseng content at nakakatulong din ito para mas makita ng maraming tao ang video na ito. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. I-click mo lang ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated sa aming mga bagong video. Mayroon pa kaming inihandang maraming tips at payo na tiyak na makakatulong sa iyo para patuloy na maging malusog at masaya sa bawat yugto ng iyong buhay. Higit sa lahat, tandaan na iyong kalusugan ay iyong kayamanan. Pahalagahan mo ang iyong prostate at pahalagahan mo ang iyong sarili. Mamuhay ng guo at masaya sa bawat edad. Hanggang sa muli, mag-ingat at manatiling malusog.